Moving on to today's interviews at the Independent Commission for Infrastructure or the ICI. Our mobile journalist Arles de los Santos is covering. Arles, okay, ano ang nangyari sa pagsipot ng Budget Secretary at ng dating Speaker of the House sa fact-finding body kanina at nagpa-interview sa media? Magandang hapon, Lord at Pauline. Ngayong araw nga sa kauna-unahang pagkakataon ay dumating dito sa Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City si dating House Speaker Martin Romualdez matapos ngang padalhan ito ng imbitasyon ng komisyon noong nakaraang linggo para magbigay linaw sa budget process ng Kamara, maging sa budget insertion at maging sa mga DPWH flood control projects na ngayon nga ay maanomalya, lalo na sa kanyang panunungkulan bilang ang pinakamataas na pinuno ng Kamara noong 19th at 20th Congress bago siya magbitiw sa posisyon nitong Setyembre. Ayon kay Representative Martin Romualdez, nagpapasalamat siya sa ICI para sa imbitasyon na ito para mai-air niya daw ang kanyang panig at ano nga ba ang katotohanan dito sa likod ng mga budget process at budget insertion nang sa gayon daw ay makaangkla sa katotohanan sa mga tamang impormasyon at hindi lamang mga noise, mga ingay at mga alegasyon lamang ang umikot at pag-iinteresan ng taong bayan. Ayon sa kanya, handa siya na maglabas ng Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN kung ito ay iuutos ng ICI para na rin sa pagsunod dito. Ngayong araw ay nandito din si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman kung saan isa rin siyang resource person para ipaliwanag kung paano nga ba ang proseso ng ahensya patungkol sa paggawa ng National Expenditure Program bago ito maging GAA. Ayon sa kanya ay natutuwa naman siya sa proseso ng budget deliberation ng Kamara ngayon na mas transparent daw, mas bukas sa publiko, naka-livestream, kasama din ang ilang mga civil service organizations. Arles, okay, handa nga raw magpaliwanag, handang maglabas ng salin. Ang tanong, na i-share ba sa inyong napag-usapan o yung mga tinanong sa kanya ng ICI? Una na dyan, Lord, yung alegasyon nga na tumanggap daw itong si House Speaker Martin Romualdez ng mali-maleta na mga pera na ilang milyong piso din ang halaga mula nga raw sa ilang mga tauhan ni Representative Zaldico. Ayon kay ICI Executive Director Brian Kitosaka, itinanggi ito ni Representative Martin Romualdez at gayon din ang kanyang koneksyon dito kay Gutesa at sabi ni Romualdez ay napasinungalingan na o parang napilaya na itong pahayag ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee matapos ngang malaman na falsified o may issue sa naging testamento nito sa Senate Blue Ribbon Committee. Bukod pa dyan at titignan din daw ng ICI ang posibilidad na obligahin nga itong si Romualdez na ipasa at ilabas ang kanyang SALN. Arles, sorry So nag-press con si Atty. Hosaka after nung panayam kay former speaker? Tama ka dyan, Lord, kung saan kinumpirma niya din na nagbigay ito ng affidavit si House Speaker Martin Romualdez at actually wala naman daw siya in-implicate ng mga bagong pangalan kagaya ng mga bulong-bulungan ngayon. Ibinigay lamang daw kung paano ang proseso ng Kamara sa pagbuo ng budget at sa mga budget insertion at inaasahan na sa paparating na linggo ay babalik ito si dating House Speaker Martin Romualdez. One more time, okay. Linawin lang natin si Gutesa, tinanggi niyang dati niya raw part ng kanyang security. So hindi daw. Tama, Lord. Dahil ito ay, kung di tayo nagkakamali, ito ay sa security ni Representative Zaldico na nagbitaw na bilang ako Bicol Party List Representative. Yung bahay, Arles, dun sa McKinley na sinasabi, yung Forbes kung saan nag-deliver itong si Orly Gutesa ng basura o yung mga maleta nga, may nasabi ba si Speaker Martin Romualdez dyan? So far, Pauline, wala siyang nabanggit patungkol dyan. Idinenay niya lamang yung pagtanggap niya daw ng mali-maleta ng mga pera at i-deliver pa sa kanya. At sa affidavit na ipinasa nito sa ICI, hindi pa daw nila nasisilip ito kung ano nga ang nilalaman nito. Pero kanina nakita natin sa mga larawan na nakapag-take na ng oath itong si Romualdez para nga sa investigasyon ng ICI sa mga maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. And may nasabi ba si former Speaker Romualdez tungkol naman kay ex-Congressman Zaldico? Does he know kung nasan si Kong Zaldi? And if I'm not mistaken, Arles, balak ng ICI na ipa-cite in contempt itong si Zaldico kung hindi rin siya magpakita today? Tama ka dyan, Pauline,
walang any sighting o hindi natin nakita dito sa ICI itong si resigned, no? Ako, Bicol Party List Representative Zaldico, wala siya dito, pero inaasahan din sana na dumating siya matapos nga ipasampina na ng ICI. Pero ayon kay Representative Martin Romualdez, paulit-ulit natin siyang tinanong kung meron pa nga ba silang komunikasyon, nakakausap pa ba sila nito ni Kono. Wala siyang naging tugon dyan, pero malinaw naman ang kanyang sagot sa tanong natin kung dapat nga ba na ipatawag si Zaldico at bumalik siya dito sa Pilipinas. Ayon kay Romualdez, sino man na ipatawag ng komisyon ay marapat na humarap at magpaliwanag. Nung tinanong ninyo, Arles, hindi siya sumagot pero hindi niya sinabing no. Yes, wala naman siya sinabing no, pero nagbigay lang siya ng sagot doon sa kung dapat nga bang humarap itong si Zaldico. Okay, so dinideny niya rin that he was ever part of the small committee, so-called, di ba? Tama? Tama, Lord. Kasi kung matatandaan natin, no, sa ilang mga pagdinig ng Kamara, ng Senado rather, ay ito nga daw sa BICAM daw, mga insertion na ganyan-ganyan. Kung matatandaan natin, no, si Representative Zaldico, na dating Appropriations Committee Chair ng 19th Congress, ang present doon kasama itong si Senate President Chis Escudero. So sila lamang daw itong mga may kinalaman daw, no, ayon kay Deputy Speaker Ronaldo Puno, kung maalala nyo man ang kanyang pahayag, na dapat daw sisihin sa mga nag-insertion ng flood control projects ng pamahalaan. Wala raw siyang kinalaman dito, pero bukas siya na ibigay dito sa ICI ang kanyang mga kaalaman sa pagbuo ng budget ng Kamara. O, buti hindi tinanong sa ICI kung asan na yung script ninyo? Sabi ng taga-Senado, may script daw kayo, di ba? Okay, sino pa raw ang mga iimbitahan ng ICI, Arles? At balita namin, plano raw sila na mas damihan pa, no? Ang 15 to 20 cases. Ang plano nilang i-turn over to the Ombudsman sa loob ng isang buwan. Tama ka dyan, Lord. Ayan daw ay sa pamamagitan, no, ng patuloy na validation ng iba't ibang mga flood control projects ng pamahalaan na ang ilan nga, no, 421 sa mga yan ay suspected na mga ghost projects sa initial na validation nito at maaari pa raw yung madagdagan sa paggulong pa ng mga araw dahil sa oath-taking ni ICE Special Advisor Rodolfo Azurin kahapon ay sinabi na nasa may 200,000 na mga infrastruktura ng pamahalaan ang kailangang suriin, busisiin kung paano nga ba ang naging proseso ng mga ito at kung tama nga ba ang budget na nailaan at nagamit para sa mga proyektong ito. So asahan natin na sa mga paparating na mga araw, tuloy-tuloy ang validation ng mga proyekto na ito at pagtingin sa mga papeles nito at pagdetermina kung ano nga ba ang magiging kaso na posibleng maisampa sa ombudsman. Pero ayan, ay referral din at ombudsman pa rin ang magpapasya kung paano ang magiging proseso ng pag-file ng mga kaso at sino-sino nga ba ang kanilang mga i-implicate dito. Arles, balikan ko lang itong si former Congressman Zaldico. So kung hindi siya magpakita today, balak ng ICI, i-petition yung Regional Trial Court na mag-cite nga ng contempt order laban sa kanya kasi nga hindi siya nagpakita. Tama ba na this will also trigger an arrest warrant for Congressman Zaldico and that will compel him to really return to the Philippines? Dito, Pauline, sa ICI ay hindi nabigyan yan, no, ng paglilinaw ni Executive Director Brian Keith Hosaka dahil kahit ang ICI ay paulit-ulit na tinatanong sa kung ano nga ba ang kanilang kakayanan para magpauwi. Kagaya na lamang nito ni Representative Zaldico at ang ilan nga ay sinasabi na wala silang pangil para sa kanilang contempt powers. Kaya may mga batas na at mga kongresista at senador na kumaari daw ay gumawa nga ng batas para sa ICI, no? Pero sa pagsunod natin sa proseso na ating batas, maaari nga itong gawin at kung hindi tayo magkakamali ay maaaring extradition ang makapagpauwi dito kay Zaldico o sa pakikipag-ugnayan sa ating Interpol. Arles, mabilis lang. Mukhang bibigay na rin ICI sa panawagan ng publiko na i-livestream o gawing mas transparent ang proceedings? May mga ganyang bulong-bulungan dito, Lord, pero sa ngayong araw sa pagdinig ay hindi pa yan naka-livestream, no? At nag-aabang pa rin tayo kagaya ng ating nakagawian dito. Yang dalawang pinto sa aking likuran, kasama pa rin sa mga pinapasukan at nilalabasan ng ating mga resource person. Mayroon din doon sa taas at dito sa may likuran. Pero yung access natin mismo doon sa pagdinig ay wala pa din at umaasa lamang tayo sa mga ambush interviews na ating nagagawa dito. At so far,
kumpara sa mga nagdaang araw, mas nakakakuha na tayo ng impormasyon kung ano nga ba ang nangyayari at sinasabi sa mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Oo nga, sayang. Gusto ko sana tanong kay Arles kung totoo may nagwala daw bang senador dyan. Pero anyway, maraming salamat sa update mo. Ang ating mobile journal, Arles de los Santos, reporting us from the ICI offices in Taguig.